Maingat na pinlansya ni Eliana ang bawat sulok ng mamahaling puting polo ni Ramon. Para sa kanya ang bawat gusot na nawawala ay simbolo ng kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Sa loob ng 15 taon ito, ang naging mundo niya ang maging ilaw ng tahanan para sa kanyang magaling na asawa, si Ramon Reyes, ang tinitingalang CEO ng Reyes Prime Holdings. Amoy pa lang ng damit na pinlansya mo, alam ko nang magiging maganda ang araw ko. Wika ni Ramon mula sa likuran, sabay yakap sa baywang ni Eliana. Hinalikan siya nito sa balikat. Napangiti si Eliana. Dapat lang. Importanteng araw ito para sa'yo. Ang conference sa Singapore. It's just another business trip, mahal. Pero dahil ikaw ang nag-asikaso ng lahat, it feels special. Sagot ni Ramon habang isinusuot ang polong kalalabas lang sa plansa. Perpekto ang lapat nito sa kanyang matipunong katawan. He looked every bit the powerful CEO he was. Tinulungan siya ni Eliana na ayusin ang kwelyo. Sigurado ka bang ayaw mong sumama na lang ako? Pwede namang iwan muna ang mga bata kay mama. Umiling si Ramon at hinaplos ang kanyang pisngi. Alam mo namang puro trabaho lang ang gagawin ko doon. You'll be bored to death. Mas mabuti nang dito ka lang aalagaan ang ating palasyo. May kung anong kirot na sumagi sa puso ni Eliana, isang damdaming pamilyar na agad din niyang iwinaksi. Palasyo. Iyon ang turing ni Ramon sa kanilang malaking bahay sa Alabang. At siya ang reyna, isang reynang hindi kailanman lumalabas ng kanyang kaharian. Ngunit para sa pagmamahal niya kay Ramon, sapat na yon. O sige na, baka malate ka pa sa flight mo. Sabi niya, inaabot ang mamahaling relo ni Ramon. Bago umalis, kinuha ni Ramon ang kanyang wallet at naglabas ng isang credit card. Iniabot niya ito kay Eliana. Here, supplementary card. Mag-shopping ka, bumili ka ng magandang bag o alahas para hindi ka masyadong mainip habang wala ako. Tinanggap iyon ni Eliana na may ngiti. Salamat, Mon. Mag-iingat ka doon. I always do. Sagot nito kasunod ng isang mabilis na halik sa labi. Pagkatapos ay kinuha na nito ang kanyang maleta at tuluyan ng lumabas ng kanilang silid. Naiwan si Eliana na nakatayo, hawak ang malamig na piraso ng plastik. Isang pamilyar na kilos mula kay Ramon. Kapag may malaking biyahe o abala sa trabaho, laging may kasunod na ganito, isang paalala na kahit wala ito, ang luho ay laging nariyan. Pinagmasdan niya ang pag-alis ng sasakyan ni Ramon mula sa bintana bago siya nagsimulang magligpit. Ito ang kanyang ritual. Kapag nakaalis na ang asawa at mga anak, sisimulan na niyang ayusin ang lahat para sa pagbabalik ng mga ito. Pumasok siya sa maliit na home office ni Ramon, isang lugar na bihirang-bihira niyang pinapasok. Sagrado ito para kay Ramon. Dala ang basahan, sinimulan niyang punasan ang alikabok sa malaking lamesa na gawa sa mahogany. Napansin niyang naiwan ng asawa ang tablet nito. Nakabukas pa. Kukunin niya sana ito upang i-charge nang may isang notifikasyon na lumitaw sa screen. Isang email. Subject booking confirmation. Paradise Found Resort. Agad na kumunot ang noo ni Eliana. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan ng resort. Marahil ay isa sa mga kliyente ni Ramon. Ngunit dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang email. Hindi niya kailangang basahin ang buong mensahe. Ang mga unang salita pa lang ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Dear Mr. Reyes, thank you for choosing Paradise Found Resort for your romantic getaway. We are pleased to confirm your reservation for our premier oceanfront villa for 2 adults. Location El Nido, Palawan. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tablet. El Nido? Palawan. Paanong nangyari iyon? Ang alam niya ang conference ay sa Marina Bay Sands sa Singapore. Iyon ang paulit-ulit na sinabi ni Ramon sa nakalipas na 2 linggo. Mabilis na tiningnan ni Eliana ang mga petsa sa booking confirmation. Check-in ngayon.
Check out pagkatapos ng 3 araw. Tumugma ito. Eksaktong-eksakto sa haba ng business trip ni Ramon sa Singapore. Hindi, bulong niya sa sarili. Baka nagkamali lang sila ng padala. O baka sorpresa ito para sa aming dalawa sa susunod. Sinubukan niyang kumapit sa anumang posibleng paliwanag kahit sa pinaka-imposible. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na may rasonableng dahilan sa likod nito. Ngunit may isang bahagi ng kanyang isipan na sumisigaw. Isang tinig na matagal na niyang pilit na pinatatahimik para sa 2 tao. Romantic getaway. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, parang sirang plaka na unti-unting winawasak ang pundasyon ng kanyang mundo. Ang pagmamahalang tiwala, ang 15 taon ng pagsasama lahat ay biglang kinwestiyon ng isang email. Nakatayo siya roon sa gitna ng tahimik na opisina ng kanyang asawa, hawak ang patunay ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Ang salamin ng kanyang perpektong buhay ay nagsimulang magkaroon ng lamat. At sa refleksyon, hindi na ang masayang reyna ng palasyo ang kanyang nakikita, kundi isang babaeng niloloko. Nabitawan niya ang tablet. Bumagsak ito sa makapal na karpet nang walang ingay, ngunit sa loob ni Eliana, ang tunog ay kasing lakas ng isang pagsabog. Singapore o Palawan, Mon. Ano ang totoo? Tamsaw. Pinulot ni Eliana ang tablet mula sa sahig. Malamig. Kasing lamig ng yelong unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat. Umupo siya sa mamahaling silya ni Ramon, ang silyang laging nitong ipinagmamalaki at pilit na huminga ng malalim. Nagkakamali lang ako. Bulong niya, sinusubukang kumbinsihin ang sariling isipan. Baka may kasama siyang kliyente, isang babaeng kliyente, at isinurpresa lang niya sa Palawan bilang corporate gift. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay walang saysay kahit sa sarili niyang pandinig. Romantic getaway. 2 adults. Malinaw ang nakasaad sa email. Walang anumang bahid ng negosyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero sa kanyang telepono. Isang numero lang ang kaya niyang isipin sa mga sandaling iyon. Ang numero ng kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kakampi sa lahat ng laban, si Attorney Celia David. 2 ring lang sumagot na agad ito. Elia, napatawag ka. Akala ko ba nasa Singapore, Simon? Ang simpleng tanong na yon ay sapat na para mabasag ang pader na pilit itinatayo ni Eliana. Humikbi siya, isang tunog na pinipigilan ngunit mapilit na kumawala. Celia! Hey, what's wrong? Umiiyak ka ba? Agad na nagbago ang tono ni Celia mula sa kaswal na pagbati patungo sa alerto at nag-aalalang boses. Sinubukan ni Elianang magsalita, ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Celia, sa tingin ko may mali. Hirap niyang isinalaysay ang tungkol sa email, ang tungkol sa Palawan, ang tungkol sa villa na para sa 2. Sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng paghuhusga, kundi ang katahimikan ng isang matalas na isipang pinoproseso ang bawat detalye. Okay, Elia. Makinig ka sa akin. Mariing sabi ni Celia. Una, huminga ka. Huwag kang magpanik. Pangalawa, huwag kang tatawag o magte-text kay Ramon. Huwag mong ipapahalata na may alam ka. Pero Celia, paano kung nagkakamali lang ako? Paano kung mapahiya lang ako? At paano kung tama ka? Ganti ni Celia, ang kanyang boses ay matatag na, tila isang bato. Elia, huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Kung may tinatago siya, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Do you understand? We need proof. Concrete, undeniable proof. Ang mga salita ni Celia ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na emosyon ni Eliana. Nawala ang pagkalito na palitan ng isang bagong damdamin, isang nakakatakot, ngunit matinding determinasyon. Tama si Celia.
Kung ito ay isang laban, hindi niya ito pwedeng harapin ng bulag. Pagkatapos ng tawag na upo si Eliana sa katahimikan, ang mga payo ni Celia ay umumalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas matalino. Bigla ang mga maliliit na piraso ng nakaraan ay nagsimulang mag-ugnay. Naalala niya ang mga gabing ginagabi si Ramon ng uwi na laging may dahilan na urgent meeting. Naalala niya ang mga pagkakataong lumalabas ito ng silid para sagutin ang isang tawag bumubulong na tila may itinatagong sekreto. Naalala niya minsan ang isang bahid na ng hindi pamilyar na pabango sa kwelyo ng damit nito, isang bagay na mabilis niyang iwinaksi noon bilang pagiging praning lamang. Ang lahat ng iyon, ang lahat ng maliliit na pulang bandila na pinili niyang huwag pansinin, ay ngayon ay nagliliyab na parang mga sulo. Sa kadiliman, tinuturo ang isang masakit na katotohanan. Kinabukasan, gumawa si Eliana ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya sa buong buhay niya. Nagmaneho siya patungo sa isang maliit at hindi kapansing-pansing coffee shop sa isang sulok ng Makati. Sa loob isang lalaking nasa edad 40 na may seryosong muka at matalas na mga mata ang naghihintay sa kanya. Isa siyang private investigator na nirekomenda ng isang kakilala ni Celia. Mrs. Reyes naman, no? Tanong ng lalaki tumatayo. Tumangulang si Eliana, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nakakaramdam siya ng hiya, ng pagkakasala na tila siya ang gumagawa ng mali. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang nag-aalab na pangangailangan na malaman ang totoo. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan ko ng litrato ng subject si Mr. Ramon Reyes at isang personal na gamit niya, mas maganda kung kahapon lang ginamit. Sabi ng investigador, ang kanyang boses ay walang emosyon. At ang down payment, 50%. Walang pag-aalinlangan inilabas ni Eliana mula sa kanyang bag ang isang selyadong sobre. Sa loob nito ay ang halagang hiniling ng lalaki, perang kinuha niya mula sa kanyang personal na savings account, isang account na hindi alam ni Ramon. Inilabas din niya ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kurbatang suot ni Ramon kahapon. Gawin mo ang lahat. Utos ni Eliana, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Gusto kong malaman kung nasaan siya, sino ang kasama niya, at kung ano ang ginagawa niya. Bawat detalye. Tumango ang investigador, kinuha ang sobre at ang plastic bag. Makakatanggap ka ng update sa loob ng 24 na oras. Ang sumunod na araw ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Eliana. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bandang hapon, habang tinutulungan niya ang kanyang anak, sa takdang aralin, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ito. Isa itong litrato. Napakalinaw ng kuha. Nakatayo si Ramon sa harap ng check-in counter ng isang airline, ngunit hindi ito ang International Departures Area. Malinaw na nakasulat sa malaking screen sa likod, "Flights to Puerto Princesa, Palawan," at hindi siya nag-iisa. May isang babaeng nakatayo sa tabi niya. Bata, maganda at nakasuot ng isang puting summer dress, at ang braso ni Ramon, ang braso ng kanyang asawa, ay nakapulupot ng mahigpit sa baywang ng babae, isang kilos na puno ng pag-aari at intimasya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa, lahat ng pagtanggi, lahat ng baka sakali ni Eliana ay gumuho at naging abo. Ang lamat sa salamin ay tuluyan ng naging basag, at ang nasasalamin dito ay ang hindi maikakailang katotohanan ng kanyang pagkawasak. Pinagmasdan ni Eliana ang litrato sa kanyang telepono hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata. Ang bawat pixel ng imahe ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang ngiti sa mga labi ni Ramon, ang paraan ng pagkapulupot ng braso nito sa baywang ng babae, ang halatang-halatang kasiyahan sa kanilang mga mukha, lahat
ay isang malinaw na sampal sa 15 taon ng kanilang pagsasama. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang babae. Sino siya? Anong mayroon siya? Nawala si Eliana mas bata sigurado. Mas maganda marahil. Ang mga tanong ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema, pinupuno siya ng pait at pagdududa sa sarili. Ang ulat mula sa investigador ay dumating kinabukasan sa pamamagitan ng isang selyadong sobre, inihatid ng isang mensahero. Hindi na naghintay si Eliana. Dinala niya ito sa kanyang silid, ikinandado ang pinto, at naupo sa gilid ng kama, ang kama, kung saan sila natutulog ni Ramon gabi-gabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob, isang manipis na folder. At sa loob ng folder naroon ang katotohanang kapwa niya kinatatakutan at hinahanap. Ang pangalan ng babae Katrina Salvador, edad 28. Position Project Director Reyes Prime Holdings, napahawak si Eliana sa kanyang bibig. Sa kumpanya mismo ni Ramon, hindi isang estranghero, hindi isang pagkakamali ng isang gabi, isang taong araw-araw na nakakasalamuha ng kanyang asawa. Gaano na ito katagal sa ilalim ng kanyang ilong, mas masakit pa rito ang mga sumunod na pahina. Mga litratong kuha mula sa malayo, ngunit malinaw pa rin. Si Ramon at Katrina na magkahawak kamay habang naglalakad sa dalampasigan. Si Katrina na nakasandal ang ulo sa balikat ni Ramon habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ang pinakamasakit sa lahat isang kuha nila sa balkonahe ng kanilang villa, magkayakap, at si Ramon ay hinahalikan ang buhok ng babae. Ang bawat litrato ay isang patalim. Ang bawat imahe ay isang pagtataksil. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Hindi na luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng nagyayelong galit. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Sa huling bahagi ng ulat merong mga detalye tungkol sa isang condo unit sa Rockwell Center sa Makati. Nakapangalan sa isang korporasyon, ngunit ang lahat ng bayarin at dues ay binabayaran mula sa isang bank account na konektado kay Ramon Reyes. Ito raw ang tinutuluyan ni Katrina. Isang ligtas na bahay, isang pugad para sa kanilang pagniniig. Napasandal si Eliana sa headboard ng kama. Ang mga litrato ay nagkalat sa kanyang kandungan. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi, na halos hindi na niya maramdaman. Manhid. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan ng lahat ng pinaniwalaan niya? Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kanilang kasal, 15 taon na ang nakalipas. Flashback. Mon, sigurado ka ba dito? Tanong ng isang batang Eliana habang nakatingin sa mga dokumentong inilatag ni Ramon sa kanilang harapan ilang linggo lamang matapos silang ikasal. Ito ang lahat ng mana ko mula kay Papa. Ngumiti si Ramon at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tiwala ka ba sa akin, mahal? Tumango si Eliana nang walang alinlangan. Oo naman. Gagamitin natin ito para itayo ang pangarap natin. Sabi ni Ramon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Ilalagay natin sa pangalan ko ang mga initial investments para mas mabilis ang proseso sa mga bangko at investors. Pero lahat ng ito, Elia, lahat ng ito ay para sa atin. Para sa pamilyang bubuuin natin. At naniwala siya. Pikit mata siyang naniwala. End of flashback. Bumalik sa kasalukuyan, biglang tumayo si Eliana. Tila may isang bagong lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Tumakbo siya papunta sa home office ni Ramon, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Binuksan niya ang isang bakal na filing cabinet na laging nakakandado. Alam niya ang kombinasyon, ang kanilang wedding anniversary. Isang kabalintunaan. Sa loob na roon ang mga folder na may label na investments at assets. Halos isang oras siyang naghalongkat ang kanyang mga mata
ay mabilis na tumatakbo sa mga numero at legal na terminolohiya na dati niyang isinasantabi. Ngayon binabasa niya ang bawat salita at doon niya nakita ang katotohanan na mas masakit pa sa mga litrato. Ang mga shares na binili gamit ang kanyang mana ay matagal nang nailipat sa pangalan ni Ramon lamang. Ang mga ari-arian na akala niya ay sa kanilang dalawa ay nakapangalan sa Ramon Reyes, married to Eliana Santos, isang legal na formula na nagbibigay sa kanya ng karapatan bilang asawa, ngunit nagbibigay kay Ramon ng buong kontrol. Sa papel sa mata ng batas, halos wala siyang sariling pag-aari. Ang pagtataksil ay hindi lamang sa kanilang kama. Ito ay sa kanilang bangko, sa kanilang kinabukasan, sa pundasyon mismo ng kanilang buhay. Nang gabing iyon, tumawag si Ramon. Isang video call mula sa Singapore. Lumitaw sa screen ng telepono ni Eliana ang nakangiting mukha ng kanyang asawa na may malabong city lights sa likuran, isang background na ngayon ay alam niyang peke. "Hi, mahal. Kumusta na kayo dyan?" Ang mga bata. Masayang bati ni Ramon. Tumingin si Eliana sa screen. Tumingin siya sa lalaking nangako sa kanya ng mundo, ngunit dahan-dahan palang ninanakaw ang sahig na kanyang tinatapakan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa, ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang matigas at malamig na bagay. Isang desisyon. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Okay lang kami, mahal. Medyo namimiss ka na namin." "Ako rin. Don't worry, malapit na akong umuwi," sabi ni Ramon. "How's my queen? Everything okay?" "Oo naman, mahal." Sagot ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado at matamis, isang kabaligtaran ng nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. "Hinihintay namin ang pagbalik mo." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiyak kahapon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha at pagkalito. Puno na ito ng yelo. At sa likod ng yelong iyon, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para magsulat ng bagong kabanata. Ang pagdating ni Ramon ay parang isang malakas na hangin na muling nagbigay buhay sa kabahayan. Ang kanyang malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, at ang mga bata ay masayang sumalubong sa kanilang ama, sabik na sabik sa mga pasalubong. Ngumiti si Eliana, isang perpektong ngiti na matagal niyang pinraktis sa harap ng salamin. Isang nangiti na nagkukubli sa basag na pusong nagdurugo sa loob. Sinalubong niya ang kanyang asawa ng isang yakap at isang magaan na halik. "Welcome home, mahal." Sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pananabik. "I'm home," sagot ni Ramon. Niyakap siya ng mahigpit. "I missed you. I missed this." Sinungaling sigaw ng isang tinig sa isipan ni Eliana. Ngunit ang mga labi niya ay nanatiling nakangiti. Inilatag ni Ramon ang kanyang mga pasalubong sa ibabaw ng lamesa. Mga tsokolate para sa mga bata at isang maliit patag na kahon para kay Eliana. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang seda na scarf. May magandang disenyo ng mga orkidya. Vanda Miss Joaquim, ang pambansang bulaklak ng Singapore. Pagmamalaki ni Ramon, hinaplos ni Eliana ang tela. Makinis ngunit kulang sa bigat at kinang ng tunay na seda. Isa itong murang imitasyon, malamang ay nabili sa isa sa mga tindahan sa airport ng Maynila bago siya umuwi. Ang naisip niya ay ang presyo ng oceanfront villa sa Palawan at ang halaga ng bawat hapunan nila ni Katrina sa isang mamahaling resort. Ang kapalit ng lahat ng iyon ay ang pirasong ito ng tela. Itinali niya ang scarf sa kanyang leeg. "It's beautiful, Mon. Salamat. It's the thought that counts, mahal." Ngumiti si Ramon, isang nangiting kontento. Walang kamalay-malay sa sarkasmo na nakatago sa likod ng matatamis na salita ng kanyang asawa. Para sa kanya, si Eliana ay naroon pa rin ang kanyang tapat, simple
at madaling mapasayang asawa. Nang gabing iyon, naghanda si Eliana ng isang piging. Iniluto niya ang paborito ni Ramon, adobong puti na may kasamang mainit na kanin at itlog na maalat. Inayos niya ang mesa na parang may espesyal na okasyon, kandila, alak at ang kanilang pinakamamahaling mga plato. "Wow," sabi ni Ramon habang nauupo. "Parang may selebrasyon tayo ah." "Siyempre," sagot ni Eliana habang nagsasalin ng alak sa kanyang baso. "Welcome home celebration mo. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa Singapore. Kumusta ang conference?" At nagsimula si Ramon magkwento. Mga kwentong halatang gawa-gawa lamang, tungkol sa mga mahuhusay na speaker na hindi niya maalala ang pangalan, tungkol sa mga meeting na wala namang partikular na detalye. Nakikinig si Eliana, tumatango, nagtatanong na parang interesadong-interesado. "Napanood ko sa isang travel show," biglang sabi ni Eliana sa gitna ng kanilang hapunan. "May bago raw na Michelin Star Hawker stall sa Lau Pa Sat, yung sikat na food center doon. Nasubukan mo ba? Balita ko ang haba raw ng pila." Ito ang kanyang patibong. Isang maliit at simpleng tanong. Nakita ni Eliana ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Ramon. Isang segundo lang iyon, ngunit para sa kanya sapat na. "Ah, Lau Pa Sat," sabi ni Ramon pilit nang ngumingiti. "Oo, nadaanan ko. Pero wala na akong oras eh. Sobrang busy sa conference. You know how it is? Back-to-back meetings." Tumango si Eliana at uminom ng alak. "Sayang naman. Pero naiintindihan ko, trabaho pa rin ang una." Sa loob-loob niya, isang malamig na kasiyahan ang kanyang naramdaman. Nahuli niya ito. Isang maliit na kasinungalingan, ngunit isang kasinungalingan pa rin. Isang patunay na ang kastilyong buhangin na kanyang tinitirhan ay nagsisimula ng gumuho. Hating gabi na, ang buong bahay ay tahimik. Si Ramon ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Bahagyang humihilik ang tunog na dati nagpapakalma sa kanya ay ngayon ay parang isang insulto. Dahan-dahan, maingat na maingat bumangon si Eliana mula sa kama. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Walang ingay. Naglakad siya ng nakapaa papunta sa study table kung saan nakasaksak ang laptop at telepono ni Ramon. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Kinuha niya ang telepono ni Ramon. Alam niya ang passcode, ang kaarawan ng kanilang panganay na anak. Isa na namang kabalintunaan. Sa loob ng ilang minuto na, tila isang kawalang hanggan, sinunod niya ang mga instruksyon mula sa isang website na itinuro sa kanya ni Celia. Nag-install siya ng isang spyware, isang programang hindi madedetect na magpapadala sa kanya ng kopya ng lahat ng text, tawag, email at lokasyon ng telepono. Pagkatapos, kinuha niya ang laptop. Parehong proseso. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Ang mukha niya ay sinisinagan ng malamlam na ilaw mula sa screen, ang kanyang mga mata ay determinadong nakatutok. Tapos na. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa dati nitong ayos. Bumalik siya sa kama, humiga sa tabi ng kanyang asawa, at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya natulog. Naghintay siya. Hindi nagtagal, mga 2:00 ng madaling araw, nag-vibrate ang kanyang sariling telepono na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Hindi ito tunog. Isang simpleng panginginig lang. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Isang notifikasyon mula sa bagong install na app. Isang kopya ng isang bagong text message na natanggap ng telepono ni Ramon mula sa isang numerong nakasave bilang KS, Katrina Salvador. "I miss your lips, Mon. Ang galing umarte ng asawa mo." No, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eliana sa dilim. Hindi siya nasaktan, hindi na. Sa halip, isang kakaibang kapanatagan ang kanyang naramdaman. Ang maskara ay naisuot na, ang entablado ay nakahanda na. At ngayon, alam na niya kung sino pa ang isang magaling na aktres sa kanilang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang ritual ng pagpapanggap para kay Eliana. Sa araw siya ang mapagmahal na ginang ng tahanan.
Ipinaghahanda niya ng kape si Ramon. Inaayos ang mga kurbata nito bago umalis patungong opisina at sinasalubong ito ng halik pag-uwi. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay balot na ng katahimikan at mahimbing na ang tulog ng kanyang asawa, nagsisimula ang totoong trabaho ni Eliana. Nakaupo siya sa dilim ng kanilang walk-in closet, tanging ang liwanag ng kanyang iPad ang nagbibigay ilaw sa kanyang mukha. Binubuksan niya ang app na nakakonekta sa mga device ni Ramon. Binabasa niya ang bawat mensahe, pinapakinggan ang mga na-record na tawag at sinusuri ang bawat galaw ng asawa. Sanay na siya sa mga matatamis na mensahe ni Katrina kay Ramon, mga salitang dati para lang sa kanya. Can't wait to see you later. That meeting was boring. All I thought about was you. I love you, Mon. Bawat salita ay tinatanggap ni Eliana nang walang emosyon, inilalagay sa isang mental folder na may label na ebidensya. Ngunit isang madaling araw, may nakita siyang kakaiba sa screen recording mula sa laptop ni Ramon. Nakaupo si Ramon sa kanyang opisina sa Reyes Prime Holdings. Lumabas ito saglit marahil ay upang kumuha ng kape. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at pumasok si Katrina. Hindi ito nag-iwan ng matatamis na sticky notes o nag-ayos ng gamit tulad ng ginagawa ng isang lihim na kasintahan. Sa halip, mabilis itong naglabas ng isang maliit itim na USB flash drive mula sa kanyang bulsa at isinaksak iyon sa laptop ni Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Napanood niya kung paano mabilis na kinopya ni Katrina ang ilang mga folder. Ang mga pangalan ng file ay malabo, ngunit nabasa niya ang ilan RRPH_financials_2018, acquisition_contracts, offshore_accounts, mga confidential na dokumento ng kumpanya. Bakit kinokopya yon ni Katrina? Anong ginagawa mo? Bulong ni Eliana sa hangin ng kilay ay salubong. Kung magkasabot sila ni Ramon sa pagnanakaw ng kanyang mana, bakit kailangang magnakaw si Katrina ng impormasyon mula mismo kay Ramon? Lalong lumalim ang misteryo nang makatanggap si Eliana ng bagong batch ng litrato mula sa kanyang private investigator kinaumagahan. Bukod sa mga karaniwang kuha ni na Ramon at Katrina sa mga restaurant, may isang set ng litrato na nakapukaw ng kanyang pansin. Kuha iyon sa isang sementeryo sa labas ng Metro Manila sa bandang Rizal. Nakatayo si Katrina mag-isa sa harap ng isang lumang puntod. Wala itong suot na mamahaling damit o makeup. Simpleng t-shirt at maong lang. Sa isang litrato, nakaluhod ito, hinahaplos ang lapida. Sa isa pa, nakita ni Eliana ang mga luha sa pisngi ng babae, isang emosyong hindi niya nakita sa tuwing kasama nito si Ramon. Agad na ipinadala ni Eliana ang mga litrato at ang pangalan sa lapida kay Celia. Celia, tingnan mo ito. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa taong nakalibing dito. Ngayon din. Habang naghihintay, hindi mapakali si Eliana. Naglakad-lakad siya sa kwarto, ang isip ay nagtatahi ng mga teorya. Ang mga ninakaw na file. Ang sementeryo. Hindi ito simpleng kwento ng kabit. May iba pang motibo si Katrina. Pagsapit ng hapon, tumawag si Celia. Ang boses nito ay may halong pagkabigla at paghanga. Elia, you won't believe this. Panimula ni Celia. Nakuha ko na ang background check sa pangalan na binigay mo. Eduardo Salvador. Pamilyar ba? Umiling si Eliana. Kahit hindi siya nakikita ni Celia. Hindi. Sino siya? Siya ang dating may-ari ng Salvador Realty, isang mid-sized development company. Paliwanag ni Celia. Narinig ni Eliana ang tunog ng mga papel na binubuklat sa kabilang linya. 7 taon na ang nakalipas, nagkaroon sila ng malaking problema sa bangko. Na-default sila sa mga loan. Para maisalba ang kumpanya, pumasok sila sa isang agresibong joint venture. Kasama ang Reyes Prime Holdings. Nanlamig si Eliana. Si Ramon. Exactly, patuloy ni Celia. Pero hindi yun naging partnership, Elia. Isa itong hostile takeover.
Ginamit ni Ramon ang kahinaan ng Salvador Realty para bilhin ang mga utang nila at tuluyang kunin ang kontrol ng kumpanya sa napakababang halaga. Nabangkarote si Eduardo Salvador. Nawala ang lahat sa kanya. At anong nangyari sa kanya? Tanong ni Eliana. Kahit na may hula na siya sa sagot, bumuntong hininga si Celia. 6 na buwan matapos ang takeover. Nagpakamatay si Eduardo Salvador. Tumalon mula sa bubong ng dati niyang opisina. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa linya. Pilit na ina-assimilate ni Eliana ang mga impormasyon. Si Eduardo Salvador ay may asawa at isang anak na babae. Isang anak na babae na kailangang tumigil sa pag-aaral, nawalan ng bahay at naiwan sa mga utang. Ang anak na babae, mahinang sabi ni Eliana, ang boses ay nanginginig sa pagtuklas. Si Katrina. Katrina Salvador. Kumpirma ni Celia. Pumasok siya sa Reyes Prime 2 taon na, ang nakalipas nagsimula sa ibaba at mabilis na na-promote dahil naging malapit siya kay Ramon. Ibinaba ni Eliana ang tawag at napasandal sa pader. Pinagmasdan niya ang malaking mapa ng kanyang plano na nakapaskil sa isip niya. Ang lahat ng akala niyang alam niya ay biglang nabaligtad. Hindi mahal ni Katrina si Ramon. Hindi nito gusto ang posisyon bilang asawa. Si Katrina ay naroon para sumira, para bawiin ang kinuha sa kanyang ama. Ang mga ninakaw na dokumento. Iyon ang mga ebidensya ng maruming kalakaran ni Ramon na ginamit sa hostile takeover. Biglang hindi na lang siya at si Ramon ang naglalaro. May ikatlong manlalaro na nasa board at ang agenda nito ay kasing pait ng kanya. Bumalik si Eliana sa kanyang iPad at tiningnan muli ang litrato ni Katrina sa sementeryo. Ngayon iba na ang nakikita niya. Hindi isang ahas na sumira ng kanyang pamilya, kundi isang babaeng sugatan na naghahanap ng hustisya. Sa isang banda nakaramdam siya ng awa. Pareho silang naging biktima ng kasakiman ni Ramon Reyes. Ngunit ang awa ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na kalkulasyon. Kaaway ba siya o kakampi? Bulong ni Eliana sa tahimik na silid. Kung ilalantad niya agad si Ramon, baka masira ang plano ni Katrina. Kung hahayaan niya si Katrina, baka mawala ang mga ebidensyang kailangan niya para mabawi ang sarili niyang pera. Nag-isip siya ng malalim. Ang pinakamagandang gawin ay hindi ang lumaban ng direkta. Ang pinakamagandang gawin ay hayaan silang sirain ang isa't isa habang siya ang may hawak ng mga string. Isang ngiti, malamig kalkulado, at walang awang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eliana. Ang laro ay mas naging komplikado, mas naging mapanganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging biktima, siya ang magiging puppeteer, at ang sayaw na ito ay tatapusin niya sa sarili niyang kumpadepokka. Ang bahay sa Alabang ay nanatiling tahimik at maayos sa paningin ng sino mang bibisita. Ang mga bulaklak sa florera ay laging sariwa, ang sahig ay kumikinang, at si Eliana ay nanatiling perpektong may bahay. Ngunit sa ilalim ng kalmadong ibabaw na ito, ang utak ni Eliana ay patuloy na nagtatrabaho, bumubuo ng isang masalimuot na web ng panlilinlang na mas pinupa sa anumang ginawa ni Ramon at Katrina. Ngayong alam na niya ang tunay na motibo ni Katrina na pagtanto ni Eliana na hindi niya kailangang ilantad ang lahat agad-agad. Ang pinakamagandang sandata laban sa 2 taong nagtatago ng sikreto ay ang pag-aalinlangan sa isa't isa. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Isang umaga, habang nag-aayos ng almusal si Ramon, bago ito umalis, sinigurado ni Eliana na aksidenteng maiwan sa ibabaw ng dining table ang isang lumang issue ng isang sikat na business magazine. Ang pahina ay nakabukas sa isang artikulo tungkol sa pagbagsak ng Salvador Realty 7 taon na ang nakararaan. Walang marker, walang highlight, basta nakabukas lang doon. Ano yan, mahal? Tanong ni Ramon. Humihigop ng kape ang mga mata ay dumapo sa magazine. Si Eliana na abala sa pag-aayos ng mga plato ay sumulyap dito ng inosente.
Ayan, nakuha ko lang sa lumang kahon sa bodega kahapon habang naglilinis. Nabasa ko lang ulit. Grabe rin nomon yung nangyari sa Salvador Realty. Minsan napapaisip ako kung paano nakakatulog sa gabi ang mga taong naninira ng buhay ng iba para lang yumaman. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa asawa. Ang ngiti niya ay nanatiling matamis, ngunit ang kanyang tingin ay matalim naghihintay ng reaksyon. Napatigil si Ramon. Ang paghigop niya ng kape ay natigilan sa ere. Ang kanyang panga ay bahagyang tumigas. Mabilis niyang iniiwas ang tingin pabalik sa pahayagan na binabasa niya kanina. Negosyo yon, Elia. Survival of the fittest. Ganoon talaga ang mundo. Sa bagay, asa ng basa niya. Sagot ni Eliana nang may malambing na tono kinukuha ang magazine at inilalagay sa gilid. Swerte ko na lang at ang asawa ko malinis maglaro. Hindi ba mahal? Uminom uli ng kape si Ramon, pero napansin ni Eliana na bahagyang nanginginig ang kamay nito. Oo naman. Iyon ang unang buto ng pagdududa. Ipinunla ito sa isip ni Ramon na marahil may nalalaman o nahahalata ang kanyang asawa. Kinabukasan si Katrina naman ang naging target. Gamit ang isa sa mga burner phones na ibinigay ni Celia, nagpadala si Eliana ng isang courier sa opisina ng Reyes Prime Holdings. Ang package ay naka-address kay Katrina Salvador. Nang matanggap ito ni Katrina, nasa kalagitnaan siya ng isang meeting. Pagkabukas niya ng maliit na kahon sa kanyang desk, bumungad sa kanya ang isang mamahaling Montblanc na fountain pen. Walang card na nagpapakilala sa nagpadala. Tanging isang maliit na puting papel kung saan nakasulat sa magandang handwriting para sa mga kontrata at sikreto sa hinaharap. Siguraduhing malinis ang pipirmahan. Alam ni Eliana ang tungkol sa pen na yon dahil nakita niya ito sa browsing history ni Ramon. Ilang linggo na ang nakalipas. Plano sana itong bilhin ni Ramon bilang regalo. Ang pagkakita nito ngayon kasama ang misteryosong mensahe ay agad na nagdulot ng pagkabalisa kay Katrina. Kinagabihan, nakakonekta si Eliana sa spy app. Pinapakinggan niya ang recording ng tawag ni Ramon at Katrina habang nasa kotse si Ramon pauwi. "Mon, did you send me this pen?" Tanong ni Katrina. Ang boses ay matigas, punong-puno ng pagdududa. "Pen anong pen, Kat? Wala akong pinapadalang pen sa'yo." Nagtatakang sagot ni Ramon. "Don't lie to me. Alam kong gusto mo tong bilhin." May kasama pang note na parang nagbabanta. "Are you playing games with me, Ramon? Dahil kung may nahahalata ang asawa mo." Wala siyang alam. "Okay." Putol ni Ramon ang boses, ay tumaas bakas ang iritasyon at paranoia. "Eliana is clueless. Baka may iba kang kaaway dyan sa opisina na pinag-iinitan ka. Huwag mo akong idamay sa paranoia mo." Paranoia. Muntik na tayong mahuli noon sa Palawan. Tapos ngayon, may nagpapadala ng ganito. "Sa desk ko, you need to handle your wife, Mon, or I will. Don't you dare touch her." Mabilis at malamig na banta ni Ramon. Hindi dahil mahal niya si Eliana, naisip ni Eliana habang nakikinig, kundi dahil kailangan niya pa itong kontrolin para sa mga ari-arian nito. Ang tawag ay naputol na puno ng tensyon at galit. Napangiti si Eliana sa dilim ng kanyang silid. Gumagana ang plano. Ang tiwala nila sa isa't isa ay nagsisimula ng mabasa at gumuho. Ang mga patibong na inilatag niya ay ginagawa ang kanilang trabaho nang walang anumang bakas na patungo sa kanya. Ngunit ang paglalaro ng apoy ay laging may panganib na mapaso. Isang araw umuwi si Ramon nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Wala ang sasakyan nito sa driveway nang pumasok si Eliana sa bahay galing sa pakikipagkita kay Celia. Dumiretso si Eliana sa home office ni Ramon para suriin ang isang file na nakita niya sa laptop nito kagabi, isang draft ng isang deed of sale para sa isa sa mga property na minana niya na palihim nitong ibinebenta. Nasa kalagitnaan siya ng pagbubukas ng drawer nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Napatigas si Eliana. Nakatayo si Ramon sa hamba ng pinto. Ang kanyang kurbata ay nakaluwag, ang muka ay madilim at puno ng suspetsa.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa asawa na nakatayo malapit sa kanyang mesa. May hinahanap ka ba, mahal? Ang kanyang boses ay malamig, walang bahid ng karaniwang tamis. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Kinailangan ni Eliana ng lahat ng kanyang lakas para hindi ipahalata ang pagkabigla at kaba. Dahan-dahan binunot niya ang isang malinis na folder mula sa drawer at isinara ito ng mahinahon. Humarap siya kay Ramon. Ang perpektong ngiti ng inosenteng asawa ay agad na pumalit sa kanyang mukha. Naghahanap lang ako ng malinis na folder, Mon. Sabi niya, iniaangat ang folder na hawak niya. Yung mga recipe ko kasi sa kusina na nagkakalat na. Naisip ko i-file ng maayos. Ang aga mo yata. Lumapit si Ramon, ang kanyang mga mata ay nag-iisip, nagsusuri. Tiningnan niya ang folder, pagkatapos ay ang mukha ng asawa. Tila naghahanap ng lamat sa kanyang maskara. Cancelled ang huling meeting ko. Tipid nitong sagot. Ang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay kay Eliana. Kinuha niya ang folder mula sa kamay ni Eliana, tinimbang ito, at pagkatapos ay ibinalik. Next time, sabihin mo sa akin kung may kailangan ka dito. You know I don't like my things touched. Ito ay isang babala, isang malinaw na linya na iginuhit sa buhangin. Tumango si Eliana nang may malambot, tila humihingi ng tawad na ekspresyon. I'm sorry, mahal. Hindi na mauulit. Habang lumalabas siya ng opisina, ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay halos hindi niya mapigilan. Naging malapit iyon. Masyadong malapit. Si Ramon ay nagiging paranoid na at iyon ay nagpapakita na ang kanyang mga lason ay umepekto na. Ngunit ito rin ay nangangahulugang kailangan na niyang mag-ingat ng husto. Ang laro ay nasa rurok na ng panganib at isang maling hakbang ay maaaring ikasira ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang ahas ay na-corner na at nagsisimula ng mangagat. Ang hangin sa loob ng malaking bahay sa Alabang ay nagbago mula ng araw na mahuli si Eliana sa opisina ni Ramon. Hindi na ito isang palasyo. Naging isa itong gintong hawla. Ang bawat kilos ni Eliana ay tila binabantayan, bawat salita ay sinusukat. Mas naging malayo at malamig si Ramon. Ang mga matatamis ng ngiti at mapang-akit na halik ay napalitan ng pormalidad at patagong suspetsa. Alam ni Eliana na naramdaman na ng kanyang asawa ang panganib at ang tugon nito ay ang paghigpit ng kontrol sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang unang dagok ay dumating noong Martes ng umaga. Nasa isang paborito niyang high-end supermarket si Eliana, namimili ng mga paboritong prutas ng mga bata at ilang sangkap para sa hapunan. Nang nasa counter na siya, para magbayad, inabot niya sa cashier ang platinum credit card na laging binibigay ni Ramon. Isinwipe ng cashier ang card. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw sa terminal. Ma'am, decline po. Magalang na sabi ng cashier, pilit na ngumingiti. Kumunot ang noo ni Eliana. Declined. Baka nagloko lang ang makina. Pakitry ulit. Muling isinwipe ng cashier ang card. Parehong resulta. Pasensya na po, Ma'am Reyes. Decline pa rin po. Baka gusto niyo pong tawagan ang bangko ninyo. O baka may iba po kayong card. Ramdam ni Eliana ang init na umaakyat sa kanyang pisngi. Ang mga mata ng mga taong nakapila sa likod niya ay tila nakatutok sa kanya, bumubutas sa kanyang perpektong imahe bilang mayamang may bahay ng isang CEO. Kinuha niya ang isa pa niyang card, ang debit card na nakalink sa kanilang joint account. Dinoble-check ng cashier ang screen at umiling. Sorry po talaga, ma'am. Hindi rin po pumasok. Sabi sa system, account frozen. Frozen. Isang salita na parang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao niya. Hindi ito aksidente. Isa itong mensahe. Isang pagpapakita ng kapangyarihan ni Ramon. Ipinapaalala nito sa kanya kung sino ang may hawak ng pera, kung sino ang may kontrol sa kanilang buhay, at kung sino siya kung wala ang asawa. Hayaan mo na lang muna, mahinang sabi ni Eliana, iniwan ang pinamiling basket sa counter.
Lumabas siya ng supermarket na nangihina ang kanyang dignidad ay naiwan sa loob. Pag-uwi niya naabutan niya si Ramon sa sala nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Tumingala ito nang marinig ang kanyang pagpasok. Nasaan ang mga pinamili mo? Inosenteng tanong ni Ramon, ngunit may bahagyang nanggisi sa dulo ng kanyang mga labi. Tumuwid nang tayo si Eliana, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagkaproblema sa cards, parehong declined at frozen ang accounts. Ibinaba ni Ramon ang dyaryo at bumuntong hininga ng malalim. Oo, nakalimutan kong sabihin sa'yo. May naging problema sa audit sa opisina, kaya pansamantala kong ipina-freeze lahat ng personal at joint accounts natin para ma-review, para iwas problema sa tax. Sinungaling. Alam ni Eliana na ito ang paraan ng asawa para putulin ang kanyang mga pakpak para siguruhing hindi siya makakakilos nang hindi nito nalalaman. Pinutol nito ang kanyang pondo para sa investigador para kay Celia at para sa sarili niya. Ganoon ba? Gaano katagal? Kalmadong tanong ni Eliana. Ang boses ay walang anumang bahid ng galit o panunumbat. Hindi ko alam. Baka ilang linggo. Kibit-balikat na sagot ni Ramon. Pagkatapos ay tumayo ito at lumapit sa kanya. At nga pala, dahil nagigipit tayo ngayon, pinagbakasyon ko muna si Kuya Lito. I hired a new driver para sa'yo. Kumunot ang noo ni Eliana. Si Kuya Lito ay ang kanilang pinagkakatiwalaang driver sa loob ng 10 taon. Bakit kailangan ko si Kuya Lito? Para ihatid ang mga bata. Ang bago mong driver na ang bahala doon. Matigas na sagot ni Ramon, ang mga mata ay nagpapakita ng awtoridad na hindi maaring tutulan. At hindi lang siya basta driver, he's also trained in security para masiguradong ligtas ka kahit saan ka magpunta. Ito na ang pinakamabigat na hampas. Hindi lang inalis ni Ramon ang kanyang pera, inalis din nito ang kanyang kalayaan. Ang driver na yon ay isang gwardiya, isang spy na mag-uulat ng bawat kilos niya kay Ramon. Ito na ang sandaling pakiramdam ni Eliana ay nawala na ang lahat. Na-corner siya sa sarili niyang bahay, inalisan ng lahat ng sandata at nasa ilalim ng ganap na kontrol ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ni Ramon na ang reyna kahit napapalibutan ay may laging itinatagong huling tira. Nang hapong yon pumasok si Eliana sa banyo sa loob ng kanilang master bedroom. Nilock niya ang pinto at binuksan ang shower, hinayaang umagos ang tubig ng malakas upang matakpan ang anumang ingay. Mula sa ilalim ng isang nakatagong tile sa likod ng lababo, isang sikretong ginawa niya noong mga nakaraang linggo. Habang tulog si Ramon, kinuha niya ang isang murang prepaid phone na binili niya gamit ang cash at isang makapal na sobre. Ang sobre ay naglalaman ng perang na i-withdraw niya paunti-unti sa paglipas ng mga buwan sapat para tustusan ang huling yugto ng kanyang plano. Ito ang kanyang safety net, ang kanyang huling baraha. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso at idinial ang numero ni Celia. 2 ring at sumagot ang kaibigan. Elia, kumusta? Nagsimula na siya, Celia. Bulong ni Eliana, ang boses ay matigas at determinadong-determinado. Fino-freeze niya ang mga accounts at nilagyan niya ako ng bantay. He's squeezing me out. Isang mahinang pagmumura ang narinig niya mula sa kabilang linya. That bastard. Anong gagawin natin? Gusto mo bang sunduin na kita dyan? Hindi mabilis na sagot ni Eliana. Kung aalis ako ngayon, ibig sabihin, nanalo siya. At hindi ko hahayaang mangyari iyon, hindi pagkatapos ng lahat ng nalaman natin. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang maamong asawa. Siya ay isang mandirigma na handang makipagdigmaan sa sarili nitong kaharian. Celia, oras na. Ipadala mo na ang mga imbitasyon. Natahimik saglit si Celia. Ramdam ni Eliana ang bigat ng desisyon. Sigurado ka ba, Elia? Once na maipadala ko yan, wala nang bawian.
Ito na ang point of no return. Lahat ng board members, lahat ng media contacts na nakuha natin, lahat sila darating. Magkakaroon ng malaking gulo. Ngumiti si Eliana, isang nangiting malamig na parang yelo at kasing talim ng patalim. Iyon ang gusto ko. Gusto kong makita nila kung sino talaga si Ramon Reyes. Gusto kong makita nila ang pagbagsak niya. Okay. Sagot ni Celia, ang boses ay sumasang-ayon na sa plano. Ako na ang bahala sa lahat. Mag-ingat ka dyan. Play the part until the very end. Binaba ni Eliana ang telepono. Ibinulsa niya ito, itinago muli ang sobre at pinatay ang shower. Lumabas siya ng banyo na parang walang nangyari. Nakasuot siya ng ngiti ng isang asawang handang suportahan ang asawa sa anumang hamon. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, tumunog ang telepono ni Eliana mula sa sikretong app na nakakonekta kay Celia. Isang simpleng text message siyang lumitaw. All set. Dadalo ang lahat ng miyembro ng board at media. Sigurado ka na ba dito? Tumingin si Eliana kay Ramon na abala sa pag-scroll sa kanyang tablet. Walang kamalay-malay sa bagyong padating. Pagkatapos tumingin siya sa sarili, sa refleksyon ng baso ng tubig na hawak niya. Ang mga mata niya ay nag-aalab puno ng determinasyon. Ang takot na naramdaman niya sa supermarket ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mensahe ni Celia at nag-type ng sagot. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Mas sigurado pa ako kaysa sa pangalan ko. Ang Reyna ay handa na para sa huling tira mo. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay nagniningning na parang isang kahon ng mga alahas. Ang mga higanteng chandelier na kristal ay nagbubuhos ng ginintuang liwanag sa paligid, umaaninag sa mga pilak na kubyertos at matataas na sentro ng mga sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa Holland. Ito ang gabi ni Ramon Reyes. Ito ang gabing formal siyang itatanghal bilang chairman ng Reyes Prime Holdings, ang korona sa kanyang matagal nang inaasam na imperyo. Sa labas ng pinto ng ballroom nakatayo si Eliana. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa. Pinapakalma ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba mula sa takot. Ito ay ang panginginig ng isang mangangaso bago nito bitawan ng palaso. Tumingin siya sa malaking salamin sa pasilyo. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang obra maestra ng pagpapanggap. Nakasuot siya ng isang pasadyang gown na kulay pulang-pula, isang kulay na sumisigaw ng kapangyarihan at pag-ibig. Ngunit sa gabing ito ang kulay ng dugo at paghihiganti. Ang kanyang buhok ay nakaipit ng elegante at ang kanyang makeup ay walang kamalian. Siya ang perpektong asawa ng isang bilyonaryo. Naramdaman niya ang kamay ni Ramon sa kanyang baywang, isang mahigpit at nagmamay-aring hawak. Ready, mahal. Bulong nito, ang boses ay puno ng kayabangan. This is our night. Ngumiti si Eliana, isang nangiting kasing kinang ng mga diamante sa kanyang leeg, ngunit kasing lamig ng yelo. Always ready for you, Mon. Bumukas ang malalaking pintuan. Agad silang sinalubong ng nakakabulag na ilaw mula sa mga flash ng kamera ng mga mamamahayag at lipunan. Ang tunog ng mga pag-click ay parang ulan. Naglakad sila sa red carpet, si Ramon ay kumakaway at ngumingiti na parang isang hari, habang si Eliana ay nasa tabi nito, ang huwarang reyna. Sa loob, ang bulwagan ay puno ng mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo, politika at alta sosyedad. Ang mga miyembro ng board of directors, ang mga taong matagal nang nililinlang ni Ramon, ay naroon lahat nakaupo sa mga VIP tables. Habang naglilibot sila para bumati sa mga bisita, ang mga mata ni Eliana ay pasikretong naghahanap. Mabilis niyang nakita si Celia sa isang mesa malapit sa likuran. Simpleng nakasuot ng itim na cocktail dress, humigop ito ng champagne, at bahagyang tumango kay Eliana, isang palihim na senyas na ang lahat ng teknikal na aspeto ng kanilang plano ay nakahanda na. Pagkatapos, dumapo ang paningin ni Eliana sa isang figura na nakatayo malapit sa bar.
Katrina Salvador. Nakasuot ito ng isang kumikinang na emerald green na gown na mas angkop sa isang artista kaysa sa isang project director. Ang tingin nito ay nakatutok kay Ramon, isang tingin na may halong pagnanasa at nakatagong puot. Nang mapansin ni Katrina na nakatingin si Eliana agad, itong nag-iba ng ekspresyon, nagpakita ng isang mapang-uyam na ngiti bago ininom ang kanyang alak. Hindi umiwas ng tingin si Eliana. Sa halip marahan niyang tinapik ang braso ni Ramon. Mahal, kakausapin ko lang saglit si Mrs. Go doon sa kabilang table ah. Kukunin ko na rin ang pagkakataon para mag-retouch. Okay, bilisan mo lang. Malapit na ang speech ko. Sagot ni Ramon, ang isip ay lumilipad na sa mga papuri ng kanyang mga kasamahan. Sa halip na pumunta kay Mrs. Go, dumiretso si Eliana sa direksyon ni Katrina. Ang paglapit niya ay hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay may kalkuladong grasya. Nang magkaharap sila, nagkunwari si Katrina na nabigla, ngunit ang ngisi nito ay nanatili. Mrs. Reyes. Bati ni Katrina, ang tono ay may bahagyang sarkasmo. Congratulations sa asawa ninyo. Tinitigan ni Eliana ang babae mula ulo hanggang paa. Salamat, Katrina. I must say that's a lovely dress. Hinawakan niya ng bahagya ang tela ng manggas ni Katrina. Halatang pinag-ipunan. O baka naman may nagregalo. Ang ganda ng pagkakayari. Pilit na itinago ni Katrina ang pag-alab ng inis sa kanyang mga mata. I have my ways, Mrs. Reyes. Minsan kailangan mong mamuhunan para makuha ang gusto mo. Totoo yan. Malambing na sagot ni Eliana, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at hindi kumukurap. Pero alam mo, Katrina, minsan ang mga bagay na akala nating nakukuha natin ng libre ay may pinakamataas na kapalit. Siguraduhin mo lang na kaya mong bayaran ng interes. Naguguluhan, kumunot ang noo ni Katrina, tila sinusubukan basahin kung may iba pang kahulugan ang mga salita ng asawa ng kanyang kalaguyo at kaaway. I don't know what you mean. Ngumiti lang si Eliana, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I-enjoy mo ang gabi, Katrina. Sigurado akong hindi mo ito makakalimutan. Iniwan ni Eliana ang babae na naguguluhan at bahagyang nababalisa. Pagtalikod niya, muli siyang nagkasalubong ng tingin kay Celia mula sa malayo. Inilagay ni Celia ang daliri sa gilid ng baso nito. Oras na. Bumalik si Eliana sa kanyang upuan sa VIP table, eksakto sa pag-akyat ng Master of Ceremonies sa entablado. Ang MC, isang pamilyar na mukha sa telebisyon, ay humingi ng katahimikan sa pamamagitan ng pagtunog ng isang maliit na kampana. Ladies and gentlemen, distinguished guests, masiglang panimula ng MC, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tonight, we gather to witness a milestone, a turning point for one of the country's leading development empires. Upang ibahagi ang kanyang pananaw at tanggapin ang mantle of leadership, salubungin po natin ang bagong chairman ng Reyes Prime Holdings, Mr. Ramon Reyes. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Ramon, inayos ang kanyang tuxedo jacket at ngumiti ng pagkalaki-laki. Bago siya umakyat, lumingon siya kay Eliana at hinalikan ito sa pisngi. Watch me, bulong nito. Umakyat si Ramon sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Tumayo siya sa harap ng podium, ang mikropono ay nakahanda. Sa likod niya ay isang higanting LED screen na nagpapakita ng logo ng kumpanya. Tumingin siya sa dagat ng mga mukha ng mga taong iniidolo siya. Kinatatakutan siya at ngayoy susunod sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang pahupain ang palakpakan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Panimula ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa isang promosyon. Ito ay tungkol sa dedikasyon, tungkol sa pagpupursige, at higit sa lahat, tungkol sa pamilya. Tumingin siya ng direkta kay Eliana na nakaupo sa harap. Iginuhit ni Ramon ang kanyang pinakamatamis at pinakamaamong ng ngiti, ang ngiting ginamit niya para linlangin ang mundo.
Bago po ang lahat, gusto kong pasalamatan ang aking inspirasyon. Patuloy ni Ramon ang boses ay tila napupuno ng emosyon. Itinuro niya ang kanyang asawa. Ang haligi ng aking tagumpay, ang aking pinakamamahal na asawa, si Eliana. Kung wala siya, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Agad na lumipat ang spotlight mula sa entablado patungo sa VIP table, tinatamaan si Eliana. Lahat ng ulo sa ballroom ay lumingon sa kanya. Ang mga kamera ay muling nag-flash. Kinukunan ang larawan ng perpektong babae sa likod ng matagumpay na lalaki. Nakatingin lang si Eliana kay Ramon. Ang spotlight ay mainit, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay isang napakalamig na kapayapaan. Tumayo siya ng marahan. Hindi siya kumaway o yumuko bilang pasasalamat. Tiningnan lang niya ang lalaking sumira sa kanyang tiwala, ang lalaking nagnakaw ng kanyang pamana, at ang lalaking malapit nang mawalan ng lahat. Sa ilalim ng nakakabulag na liwanag, tiningnan niya si Ramon ng diretso sa mga mata at dahan-dahang gumuhit ang isang ngingiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabi ng isang bagay na hindi mababasa ni Ramon, ngunit maya-maya ay maiintindihan ng buong mundo. Tapos na ang paghihintay. Nakatayo si Ramon sa entablado, nilalanghap ang palakpakan na tila ba ito ang hanging nagbibigay buhay sa kanya. Ang kanyang nangiti ay abot-tenga, puno ng kayabangan at tagumpay. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang ipagpatuloy ang kanyang talumpati. Inihahanda ang mga susunod na salitang magpapabango pa sa kanyang pangalan. Ang Reyes Prime Holdings ay hindi lamang isang kumpanya. Patuloy ni Ramon, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ito ay isang pamilya na binuo sa pundasyon ng integridad, tiwala, at bago pa niya matapos ang pangungusap, namatay ang mikropono. Isang matinis na feedback ang pumuno. Sa hangin, sinundan ng biglaang katahimikan. Ang mga ilaw sa entablado ay nag-flicker at tuluyang namatay. Iniiwan si Ramon sa dilim ng ilang segundo. Pagkatapos, ang higanting LED screen sa likod niya ay muling nabuhay. Ngunit hindi ang corporate video ng Reyes Prime Holdings ang nakaplay. Ang unang imahe na lumitaw sa screen, singlaki ng dingding, ay isang malinaw at hindi maikakailang litrato. Si Ramon naka-swimming trunks, yakap-yakap si Katrina Salvador habang naghahalikan sila sa isang yate sa Palawan. Isang malakas na singhapan ang dumaan sa buong ballroom. Ang mga bisita na kanina'y nagpapalakpakan ay napatigilan. Ang mga kamay na may hawak na champagne glasses ay nanigas sa ere. Napalingon si Ramon sa screen. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba sip-sip ng espiritu. Ano to, patay niyo yan, cut the feed! Sigaw niya sa mga technician na nasa likod ng ballroom. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ngunit ang video ay nagpatuloy. Sunod-sunod na litrato at maiikling video clip ang ipinakita si Ramon na pumapasok sa kondo ni Katrina sa Makati. Mga screenshot ng kanilang matatamis at malalaswang text messages. Mga resibo ng mamahaling alahas at bakasyon na binayaran mula sa kaban ng kumpanya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ng mga imbitadong media ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para kunan ang tagumpay ng bagong chairman, kundi ang simula ng pinakamalaking iskandalo sa lipunan. Hinahanap ng paningin ni Ramon si Eliana sa dagat ng mga taong naguguluhan. Inaasahan niyang makitang umiiyak ang asawa, nagwawala o tumatakbo palabas. Ngunit naroon lang si Eliana nakaupo, nang tuwid hawak ang kanyang baso ng alak at nakatingin ng diretso sa kanya. Wala ni isang luha sa kanyang mga mata. Isang malamig, kalkuladong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Bago pa makapagsalita si Ramon, nagbago ang nilalaman ng screen. Ang mga imahe ng pagtataksil ay napalitan ng mga dokumento. Malinaw at detalyadong mga kopya ng bank transfers, deeds of sale at offshore accounts. Isang boses over, isang AI-generated na boses na kalmado,
Ngunit nag-aakusa ang nagsimulang magsalita. Binabasa ang mga nilalaman ng dokumento. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na si Ramon Reyes ay tahasang naglipat ng milyon-milyong pisong pondo mula sa personal na mana ng kanyang asawang si Eliana Santos Reyes patungo sa kanyang mga sekretong bank accounts sa labas ng bansa. Ginamit din niya ang mga pondong ito upang bilhin ang mga share ng board members ng palihim, ginagarantiyahan ang kanyang posisyon bilang chairman. Kung ang unang pasabog ay gumulat sa lahat, ang pangalawa ay nagdulot ng gulo. Ang mga miyembro ng board of directors na nakaupo malapit sa entablado ay tumayo, ang kanilang mga mukha ay namumula sa galit. Sila ay niloko. Ramon, anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isang matandang miyembro ng board. Hindi makasagot si Ramon. Pawis na pawis siya. Hinigit niya ang kanyang kurbata, pakiramdam ay sakal na sakal. Lies. These are forged documents, blackmail ito. Ngunit hindi pa tapos ang palabas. Muling nagbago ang screen. Ngayon, isang lumang artikulo ng dyaryo ang lumitaw. Ang headline, tagapagtatag ng Salvador Realty, nagpakamatay. Matapos ang hostile takeover ng Reyes Prime, ang bosses over ay nagpatuloy. 7 taon na. Ang nakararaan sinira ni Ramon Reyes ang Salvador Realty sa pamamagitan ng ilegal na pagmamanipula ng kanilang mga utang. Ang kumpanyang iyon ay pagmamay-ari ni Eduardo Salvador. At ang babaeng nakita ninyo kanina, ang kanyang kalaguyo na si Katrina Salvador, ay hindi lamang isang biktima ng kanyang kasinungalingan. Siya ang anak ng taong pinatay niya sa pamamagitan ng kanyang kasakiman na ngayon nangangalap ng ebidensya mula mismo sa kanyang mga kamay upang pabagsakin siya. Biglang napatingin ang lahat kay Katrina. Nakatayo siya sa gilid ng ballroom, ang kanyang mukha ay puting-puti. Nahuli siya. Ang kanyang sariling plano na maghiganti ng palihim ay inilantad sa buong mundo, ginawang sandata, hindi para sa kanya, kundi laban sa kanila ni Ramon. Napatingin si Ramon kay Katrina. Ang mga mata ay nanlilisik sa pagtataksil. Pagkatapos ay bumalik kay Eliana. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang pagiging kalmado ni Eliana, ang patagong ng ngiti nito, ang mga patibong na nagpabuwag sa tiwala nila ni Katrina. Lahat ng yon ay gawa ng babaeng inakala niyang mangmang at mahina. Sa tulong ni Celia, nakuha ni Eliana ang kontrol sa buong event. Dahan-dahang tumayo si Eliana at naglakad patungo sa entablado. Ang mga tao ay humawi para bigyan siya ng daan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang pulang gown ay humahawi sa hangin. Pag-akyat niya sa entablado, inagaw niya ang isang gumaganang mikropono mula sa nakatayong stand na inihanda ni Celia. Humarap siya sa buong ballroom. Pagkatapos ay nilingon si Ramon na ngayon nakaluhod na ang isang paa sa sahig, nanginginig, hindi makapaniwala sa bilis ng kanyang pagbagsak. This is not a celebration. Wika ni Eliana, ang kanyang boses ay malinaw at kasing talim ng basag na salamin. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay dumadagundong sa tahimik na bulwagan. This is a corporate execution. Pinakita mo sa akin ang halaga ng isang pangako, Ramon. Ngayon, ipinapakita ko sa iyo ang halaga ng pagtataksil. Tumingin siya sa mga kamera, pagkatapos sa mga board members. Mula bukas ako at ang aking mga abogado ay maghahain ng kaukulang kaso para bawiin ang lahat ng ninakaw niya sa akin, at hinihikayat ko kayong gawin din ang nararapat para sa kumpanya. Wala siyang karapatang pamunuan kayo. Muling ibinaling ni Eliana ang kanyang tingin sa asawa. Ang lalaking minsang minahal niya ng buong puso ay isa na lamang anino ng isang mandaraya. At ito, ang severance package mo, Ramon. Kinuha mo ang pera ko at ang dignidad ko. Ngayon kinukuha ko ang lahat sa'yo. Ibinagsak niya ang mikropono sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw bilang hudyat ng katapusan. 4 na security guards na inupahan ni Celia ang lumapit sa entablado upang palibutan si Ramon.
at pigilan ang anumang magiging reaksyon nito o ng mga taong nagagalit sa kanya. Tumalikod si Eliana at naglakad pababa nang entablado iniwan si Ramon sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash. Habang naglalakad siya palabas, nadaanan niya si Katrina na ngayoy nakaupo sa isang silya, tila tulala at umiiyak. Tumigil si Eliana sa harap nito ng ilang segundo. Wala nang galit sa mga mata ng Reyna, tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan ng buhay. Nakuha mo na ang hustisya para sa tatay mo. Kalmadong sabi ni Eliana, ang boses ay sapat lang para marinig ni Katrina. Ginamit mo siya, ginamit ka niya. Ngayon, tapos na tayo. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Nagpatuloy sa paglalakad si Eliana, palabas ng Grand Ballroom palayo, sa gulo palayo sa ingay at palayo sa buhay na matagal nang patay. Sumunod sa kanya si Celia, tahimik na nakangiti. Pagsapit niya sa labas ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, malinis ang hangin at siya ay malaya. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang palasyo ng mga kasinungalingan ni Ramon Reyes, ang lalaking dating tinitingala ng lipunan at kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay naging paboritong laman ng mga pahayagan at balita sa telebisyon. Araw-araw, iba't ibang kaso ang isinasampalaban sa kanya, mula sa malawakang pandaraya, sa kumpanya pagnanakaw ng pondo, hanggang sa mga patong-patong na kasong sibil na inihain ng sarili niyang asawa. Sa mga lumalabas na litrato at video footage sa balita, makikita si Ramon na pinagkakaguluhan ng mga reporter sa labas ng korte. Wala na ang kanyang mamahaling tuksido at ang kanyang mayabang na ngiti. Ang pumalit ay isang lalaking magulo ang buhok, malalim ang mga mata, at pinagpapawisan habang pilit na iniiwasan ang mga mikroponong isinisiksik sa kanyang mukha. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang posisyon, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang dangal. Si Katrina Salvador naman ay tuluyan ng naglaho na. Parang bula. Matapos ang eskandalo sa Grand Ballroom, hindi na siya muling nagpakita sa opisina. May mga balitang umuwi siya sa probinsya upang magsimula ng bagong buhay, bit-bit ang katotohanang nabigyan na niya ng hustisya ang kanyang ama, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng sarili niyang pangalan sa Maynila. Hindi na siya inisip pa ni Eliana. Sa paningin niya, pareho lang silang naging biktima ng lason na dinala ni Ramon sa kanilang mga buhay. Ngayon, ibang hangin na ang nilalanghap ni Eliana. Sa loob ng malawak at malamig na boardroom sa itaas na palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City, nakaupo si Eliana sa kabisera ng mahabang mesa. Hindi na siya ang tahimik na may bahay na nakayuko at sunod-sunuran. Nakasuot siya ng isang eleganteng navy blue na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Attorney Celia David, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, at ngayon ay Chief Legal Counsel ng kumpanya. Sa tulong ni Celia at ng mga malinaw na ebidensyang nakalap nila, matagumpay na nabawi ni Eliana ang lahat ng kanyang mana at mga ari-ariang ipinangalan ni Ramon sa sarili nito. Dahil sa laki ng pondong na ibalik sa kanya, siya ngayon ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng shares sa kumpanya. Tahimik ang buong kwarto habang nakikinig ang mga miyembro ng board sa kanya. Ang mga nakaraang buwan ay naging mahirap para sa kumpanyang ito. Matatag at malinaw na panimula ni Eliana, tinitingnan ng bawat isa sa mga kalalakihan at kababaihang nakaupo sa mesa. Nawalan tayo ng tiwala mula sa ating mga investors dahil sa mga maling desisyon at pansariling interes ng nakaraang pamunuan. Ngunit hindi iyon ang katapusan natin. I want full transparency on all our current projects. Walang pondong lalabas na hindi dumadaan sa tamang proseso. Ibabalik natin ang integridad ng pangalang ito, hindi sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na pangako, kundi sa pamamagitan ng malinis at tapat na trabaho. Maliwanag ba?
Tumango ang lahat, bakas sa kanilang mga mukha ang respeto at paghanga sa bagong pinuno. Wala nang sumubok na maliitin siya. Napatunayan na niya kung gaano siya katalino at katapang. Nang matapos ang meeting, nilapitan siya ni Celia at tinapik sa balikat. "Ang galing mo doon. Chairman Santos talaga ang datingan. Parang kailan lang umiiyak ka pa sa akin sa telepono dahil sa isang pekeng business trip sa Singapore." Napangiti si Eliana, isang tapat at totoong ngiti. "Marami akong natutunan sa nakaraang buwan, Celia. At isa na doon ay ang hindi na muling iasa sa ibang tao ang halaga ko at ang kinabukasan ko. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Eliana ay hindi ang kapangyarihan sa kumpanya. Ang pinakamahalagang gantimpala ng kanyang tapang ay ang kapayapaang naiuwi niya sa kanyang mga anak." Kinahapunan, matapos ang kanyang trabaho, dumiretso si Eliana sa isang malawak at berdeng parke kung saan naghihintay ang kanyang dalawang anak. Masayang nagtatakbuhan ang mga ito habang nagpapalipad ang saranggula. Naupo si Eliana sa inilatag na blanket sa damuhan, pinapanood ang mga tawa at ngiti ng kanyang mga anak. Minsan nagtatanong pa rin ang mga ito tungkol sa kanilang ama, ngunit unti-unti na rin nilang naiintindihan na mas tahimik at mas masaya ang kanilang bahay ngayon. Walang sigawan, walang tensyon, at walang mga gabing puno ng pagdududa. Ibinigay ni Eliana ang lahat ng pagmamahal na mayroon siya upang siguraduhing hindi mararamdaman ng mga bata ang kakulangan ng isang pamilya. Nakita niya sa mga mata ng kanyang mga anak ang refleksyon ng isang ligtas na tahanan, isang tahanang siya mismo ang nagtayo mula sa mga guho ng nakaraan. Habang hinihipan ng malamig na hangin ang kanyang buhok, naramdaman ni Eliana ang isang malalim na ginhawa. Hindi na siya natatakot sa bukas. Hindi na siya nabubuhay sa anino ng ibang tao. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang abalang araw sa opisina, nakatayo si Eliana sa balkonahe ng kanyang bagong corner office. Hawak niya ang isang saro ng mainit na kape. Mula sa itaas, pinagmamasdan niya ang buong lungsod na dahan-dahang nagigising. Ang mga sasakyan ay parang maliliit na langgam sa ibaba, at ang mga nagtataasang gusali ay tila yumuyuko sa liwanag ng araw. Dahan-dahang sumikat ang araw sa silangan. Ang ginintuang liwanag nito ay humaplos sa kanyang muka, nagbibigay ng init na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang umagang ito ay simbolo ng kanyang muling pagsilang. Namatay na ang mahina at bulag na si Mrs. Reyes. Ang nakatayo ngayon sa ilalim ng araw ay si Eliana Santos, isang babaeng nadapa na sugatan, ngunit piniling bumangon at lumaban. Tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula kay Celia. "How's the Queen?" Napangiti si Eliana. Tumingin muli siya sa kalangitan, nilanghap ang sariwang hangin at naramdaman ang tunay na kalayaan. Tumingin siya sa kanyang telepono at mabilis na nag-type ng sagot. "The Queen is home." Isinilid niya ang telepono sa bulsa ng kanyang palda, humigop ng kape at matapang na hinarap ang bagong araw.